So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa man na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is a crazy day. Kung maaalala nyo mga kahombre ko, tayo'y gumawa ng video tungkol sa pagpapatawag sa akin ng CICC dahil sa online gambling. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong content ukol sa illegal na online sugal kung saan tinalakay natin ang pagsisimula at pagkaban nito sa social media, including ang pagpopromote nito. Nagawa ring makatanggap ni MG dito ng isang letter kung saan nagawa siyang ipatawag sa mismong CICC headquarters upang mag-comply, upang makipag-dialogue sa kanila. I suggest na panuorin nyo muna yung part 1 bago nyo ito panoorin. Pero anyway, mga kahombre ko, hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Ngayon, tatalakayin natin ang pagkabagsak ng iba't ibang mga social media accounts ng mga influencers dahil sa di umano'y pag-promote nila. Ngunit, saan nga ba ito nagsimula, mga kahombre ko? Nagsimula ito sa mga lawmakers ng House of the Representatives at Senate na pinag-uusapang lalakarin ang mismong pagkaban ng tuluyan ng online gambling. Kasunod rito ang pagkasali mismo ng CICC kung saan nagbigay babala ang mga ito sa mga celebrities at influencers na ihinto nila ang pagpopromote ng sugal until July 11, 2025. I'm constrained to give them up till today, the end of today, para sila na ang magkusa na tanggalin na ho, tigilan yung pagpopromote ng mga illegal online gambling sites. Starting next week ho, CICC will take action. Nagawa namang mag-comply ng napakarami and in fact, ang sabi nila, 90% ng mga influencers na nagpo-promote ng sugal, tumigil na at nagbura na ng mga content. Pagdating naman doon sa mga social media influencers o doon sa panawagan natin, dati 80% and tumataas na yung number ng talaga nagko-comply na nagkukusa ng takedown at tumigil sa pag-stream, pagla-live ng mga promotions nila and endorsements nila ng illegal online games po. At syempre mga kahombre ko, sa awa naman ng Diyos, mas marami ang nag-comply kesa sa matitigas ang bungo. Noong July 12, naglabas ng pahayag ang PAGCOR na alisin na mismo ang mga billboard na kinauukulan ng pag-promote o promotion ng online gambling. So ito yan mga kahombre ko. Huwag niyong kakalimutan, recap tayo ng konti. Ano ba ang sinabi ng mga butihing bumubuo sa Digital Pinoys, no? Ang sabi nila initially, mag-comply na burahin daw ang lahat ng mga online promotions. Nag-comply ang mga influencers. After nun, mga kahombre ko, ito na po ang gusto nila. So it's up to them to decide ano ba ang gusto nila. Makipagtulungan sa ating pamahalaan, i-ensure na maging mas ligtas ang internet sa pamamagitan ng pagwaksi doon sa mga illegal online gambling operations, o magpatuloy sila doon sa kanilang mga ginagawa. It's up to them, and we are hoping na they will find it reasonable na makipagtulungan sa ating pamahalaan. Kasi alam niyo ho, ganito ho yan para they can act as parang mga whistleblowers, no? It's to their interest na makipagtulungan ho ngayon sa pamahalaan, kasi otherwise marami hong mga pwedeng isang reklamo sa kanila, kasi kahit po nag-take down na sila, kami po sa Digital Pinoys and I believe kahit po ang CICC ay nag-preserve na rin po ng mga nakapag-preserve din po ng content kahit ho nag-take down na sila ng mga post nila. Pwede pa rin po sila sampahan ng reklamo kung hindi ho sila makikipag-cooperate, no? Hindi ho porke nag-take down na sila ng kanilang mga post, absuelto na po kagad sila. Opo. Kaya alam niyo ho, once na commit yung crime, lalo ho ngayon, meron ho talagang mga nakapreserve na ebidensya, hindi ho ibig sabihin na okay na ho, free pass na po yun. Kaya meron pa ho tayong ipinapakiusap sa kanila na sa tingin natin ay dapat nilang i-fulfill. Okay. At yun yung pag-come forward at makipag-cooperate ho sa ating investigation. So in short, hindi sapat ang pagbura ng content. Dapat ay managot daw sila sa batas. Ngayon, mga kahombre ko, nandito na tayo sa sitwasyon na to. Up till now, mga kahombre ko, wala pa rin pong naaaproba na kahit na anong law in regards sa pag-promote ng mga influencers ng mga online gambling sites. Real talk yan. Tama yan, di ba? Pero, ang panawagan ng ating kaibigang national campaigner na kailangan daw maging whistleblower ng mga influencers. Sa totoo lang, ito nakakatakot. Bakit kamo? Papaano ang safety ng pamilya ng mga influencers? Papaano ang safety ng mismong influencer?
papaano ang safety ng anak ng influencer? Parang napakadali naman yung whistleblower na yan. And at the same time, mga kahombre ko, hindi naman natin masasabi, no? Kasi sa totoo lang, how does this thing work? Meron lang yang middleman sa gitna. Kasi yung mga yan, mga kahombre ko, kinokontak niyan na mga chekwa na yan, yung mga influencers through Telegram, Viber. Actually, kahit ako, mga kahombre ko, hindi ko alam paano nila nalalaman ang aking number sa Viber, sa Telegram, sa WhatsApp. Hindi ko rin alam paano nangyayari yun. But automatically, bigla-bigla na lang po yan nagpaparamdam. Ano ring iwi-whistleblow mo? What do you know about this? Kaya mahirap tong ganitong sitwasyon, no? Hindi ko alam kung talaga bang ideal yung gawing whistleblower ang influencer, pagkatapos ang mangyayari, bibitawan na lang si influencer. O, di mamamatay na si influencer. Sana man lang, hindi sa ganitong paraan kayo nagbigay ng inyong panayam. Sana ipinribate nyo. Kasi grabe na to, whistleblower. Wow. This is quite a big detonation, mga kahombre ko. Whistleblower. Parang sobrang grabing krimen to, mga kahombre ko, ha? Kung iisipin mo. Why? How is this happening, man? Today, July 21, naglabas ng isang pahayag ang ating kaibigan na si Ronald Gustilo, kung saan pinapasalamatan nito ang Meta sa kadahilan ng tinake-down nila mismo ang mga Facebook pages ng mga influencers na kanilang ni-request tanggalin. Nagawa na rin mismong ilabas ng Digital Pinoys ang mga taong kanilang binabanggit na nasa top 20 na mga influencers na nagpo-promote ng online gambling. Nandyan daw po, mga kahombre ko, si Sash Nalaparan, si Boy Tapang Vlogs, si Mark Anthony Fernandez, si Kuya Lex TV na natanggal na daw ang page. Yan ang sabi nila dito, ha. Hypebeats endorsed for page deletion. Tapos meron pa tayo dito si Aklas. Tapos si Awit Gamer. Yan. Yan yung mga pangalan na kahit papano maingay-ingay, no? Nilabas rin po ito bilang isang balita ng News 5. Warning to influencers. Binura na social media giant na Meta ang Facebook pages ng 20 influencers na nagpo-promote ng illegal online gambling. Ayon sa digital advocacy group na Digital Pinoys. Kabilang na rin dito ang mga page na Boy Tapang, Sash Nalaparan, at iba pa. Isinumite ang pages nila ng Digital Pinoys matapos i-endorso ng cybercrime, CICC, sa Meta. Anyway, mga kahombre ko, ako naman, hindi naman ako duda sa kakayanan ng mga to. Bakit kamo? Kasi merong allotted na budget ang ating mahal na gobernansa para sa kanilang pamamalakad, para sa kanilang pangangailangan. Pero, bakit ganito? Tulad niyan, nagawang mag-post ni Sash na sa Facebook kung saan ay sinabi nitong hindi totoo na na-delete ang kanyang page. Fake news. Suspended yung page ko dahil sa pamimigay ng GCash. I don't have any violation regarding promotion ng casino. See? Mga kahombre ko, para sa mga magtatanong, legit yan. Kasi sa totoo lang, kaya mapapansin nyo yung mga influencers, iniiba-iba nila yung spelling ng GCash. Gcash, Gcash, hindi nila kinokompleto because of this. Like literal po na natay-take down kapag namimigay ka. As spam. Legit yan, mga kahombre ko. Totoo po tong nangyari na to kay Miss Sash na. Alam niyo, so paano to nangyari na kine-claim ni Digital Pinoys na sila daw ang nakapagpa-take down dahil sa pagpopromote ng online gambling ng page ni Sash na? Mag-iisip ka, ano ba talaga? Sabi ni Sash na fake news. Who would you believe the most? Yung may-ari mismo ng page o yung taong nag-aakusa kami ang nagpa-delete ng page? Maibabalik yan, most probably, mga kahombre ko. I know for sure na maibabalik yung page ni Sash na. Isa rin dito ang pag-post ni Cherry White kung saan sinabi nito na hindi rin daw totoong na-take down ang page ni Boy Tapang, kundi may violations lang din ito. Guys, sa mga naghahanap ng page ni Ronnie, hindi na-take down ang page niya. May problema lang dahil may violation siya. Nasa search niya pa kasi dahil siya ang creator. Naka-copyright siya sa sarili niyang video kaya nagka-problema ang page niya. Pero ongoing na yung page niya, inaayos na po
See? Anyway, mga kahombre ko, ako sa totoo lang, sa sitwasyon na to, hindi ko na alam kung saan ko ilalagay ang aking sarili. Alam mo yun, but I complied. Wala naman din masama na sumunod ka sa gobernansa. Pero hindi ko na alam saan ilalagay ang aking sarili. Bakit kamo? Ang pinaglalaban ng ating mahal na gobernansa ang social well-being daw ng mga tao. So, ibig sabihin nun, mga kahombre ko, hindi ka pwede mag-promote ng sugal, ng online sugal. In particular, online sugal, hindi ka pwedeng mag-promote. And tandaan nyo, mga kahombre ko, pinabababa nila lahat ng mga billboard sa daan regarding sa sugal, online sugal. Now, bakit napakarami pa rin na mga influencers ang continuously nagpo-promote? Sabihin na natin na legal. Ano po ba ang mas crazy, mas kahindik-hindik, mas nakaka-influence? Lalo na sa mga bata, ha? Sabi kasi nila, ito dahil napakarami ng mga bata menor de edad na nakakapaglaro. Mas nakaka-impluwensya ba sa mga bata yung billboard na pinakakalas nila o yung mga influencers na napakalalakas na ang mga followers mga bata, mga kahombre ko, mga bata? Bakit kamo? Kasi galing sila sa mundo ng ML. Meron pa dyan 14 million, 16 million, 19 million followers, kung ano man, di ba? But still, continuously po silang nagpo-promote ng sugal sa kanilang mga pages. Ano ba ang mas effed up? Yung ipatanggal yung billboard o yung continuously silang nagla-live sa Facebook nila ng scatter na yan? Kahit legal pa man yan, pero, di ba, hindi ba mas dangerous yun? Akala ko ba worried ang mga tao, ang ating gobyerno ay sobrang worried sa mga bata. So kung ganon, dapat total ban to. So ibig sabihin yan, mga kahombre ko, so kung yung billboard po pinatanggal, ibig sabihin, pati yung promoter, lalong-lalo na, dapat pinatitigil. Kaso lang, bakit hindi mapatigil? Bakit hindi yon ang inyong tuunan ng pansin? Kasi yun ang may pinakamalalaking mga followers sa social media. Itong mga to, tulad nito, sila Sashna, sila Boy Tapang, barya-barya lang yan, mga kahombre ko Kasi yung mga legitimate na malakas hanggang ngayon nagla-live. Diba? It's the same thing. Kung ang ating pag-uusapan, kung ang ilalatag natin, para sa well-being ng ating social well-being ng mga tao. Ibig sabihin, there's something wrong. Or else, bago natin ilatag ito, sana gumawa tayo ng mas maganda na proseso. Na may hawak na talaga tayo, hindi yung ano bang gagawin ko? Sige, ipa-take down ko to, ipa-take down na tapos. Kaso lang, paano yung malalakas? Ang pinopromote, under PAGCORP. Kaso lang, ang pinaglalaban ko, yung mga bata na hindi makapag-scatter, tas nalululong na daw yung buong Pilipinas sa sugal. Pero bakit okay yung license? Ba't hindi okay yung unlicensed? Okay, yung unlicensed, walang lisensya, hindi nagbabayad ng tax, so X na. Pero yung license, ganun pa rin, nakakasira pa rin to sa buhay ng mga Pilipino. hindi to clear. So, this is actually not clear, mga kahombre ko. But I complied para matanggal na yung bigat ko, yung bigat ng impluwensya ko sa isipin nyo. Pero paano yung iba? Paano yung mismong malalakas, hindi nyo mismo napapansin? Hindi nyo nga napapangalanan. Mga kahombre ko, ewan ko, guys. I don't know. But I still believe in this government. Kaya nga ako nag-comply. Question marks. One love with fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.